I used to feel so devastated. Okay guys, good morning to all and welcome back again to my channel. And for today's video, let's talk about health protection. Is one of the most important to know is to protect our health problem, and that is the commonly cause why people having illness our health. But if you're first time watching my video, please don't forget to like and subscribe and click the buttons of notification bell for all and updating watching my next video. So before I start topic for today, I just want to know, based on my experience of youngest sister and eldest brother, they have a chronic kidney failure and they also pass away. And I want to share for all watching this video that I am not a doctor, and I have to share and to give a little knowledge for watching this video and to all people to protect health problem, and that is a chronic kidney failure. But some people is having this problem and suffering a chronic kidney failure, but we need to be strong and healthy for giving support of the family, and that is the most important to protect our health. Okay, sometimes I see health abuser at halos hindi na kumain, makainom lang ng alak kahit walang laman ang basta nakahawak ng baso, wala nang bukas. Kaya naman dahan-dahan po sa pag-iinom ng alak. At alam niyo ba, may kilala ako dito at co-boarders ko, sobrang manginginom, halos pati urine nila dinadasalan na sa sobrang kalasingan ng alak. Alam nyo ba, ang pag-inom ng alak ay masama sa ating kalusugan. Kaya dapat, prevention is better than cure. But do you know the adverse effect of consumption on alcohol that can affect our liver and can affect our kidney? Kaya dapat, habang maaga pa, alagaan natin ang ating mga kidney at napakahalaga sa ating kalusugan. At syempre, hindi na mawawala sa atin ang mag-ingat tayo sa ating mga kinakain at proper diet. Minsan, may mga kaugalian tayo na hindi maiwasan at ating lifestyle dahilan na rin sa sobrang abuso natin sa kalusugan. But we think our body condition is fine, pero hindi. At yun ang gusto kong malaman nyo. Habang tayo nabubuhay, mayroon tayong parte sa katawan na nabubulok na hindi natin alam. At yun ay ang chronic kidney failure. Kaya, huwag po tayong kampante at abuso sa katawan. Dapat maging aware po tayo kasi possible na mangyari po sa atin ito pag hindi po natin naprotektahan ang pagkasira ng kidney natin. Mostly, nangyayari po talaga ito pag sobra na po tayong abuso sa ating kalusugan. That's why I have to explain what is chronic kidney failure. Ang sakit na ito ay matagal mo nang hindi na-detect o nalalaman. Kung hindi ka na-diagnose, saka mo malalaman na may stage 3 chronic kidney failure ka na. At ganon ang nangyari sa mga kapatid ko. So napakahirap po. Tapos bigla ka na lang pagpapawisan ng malamig na hindi mo akalain may sakit ka na ganito. Kaya yung mga nanonood ngayon, alam nyo na ang dapat nating baguhin sa ating mga lifestyle at araw-araw natin mga kaugalian sa pagkain, na dapat iwasan natin ang mga bawal sa atin, na kung saan doon natin nakukuha ang sakit na kidney failure. Kaya dapat alagaan natin ang ating mga kidney dahil napaka-importante ito sa ating katawan. So kidney is one of the most important our body to support their normal functioning. Kidney is working 24 hours to maintain blood circulation and increase red blood cells para linisin at i-detoxify lahat ng fluid, acid, basura at dumi ng katawan natin para i-flush out ang mga ito. Kaya naman, habang maaga pa, alagaan natin ang kidney natin dahil napakahirap po magkasakit ng ganitong sakit. Masakit din po sa bulsa.
at hindi po biro magkasakit ng sakit sa kidney, dahil lahat ng yaman mo ay pwedeng ubusin dito. Paano kung sapat lang? Mahirap sa mahirap tulad natin. A few moments later. Alam nyo guys, pag lumala na ang kidney natin, ay tumataas ang pressure ng dugo natin at nakakaramdam tayo ng pamamanas at pamumutla, at dahilan na rin sa pagtaas ng creatinine nito. Ibig sabihin, sira na talaga ang kidney mo at hindi na kaya linisin ang dugo. Ibig sabihin, sobra ng lapot nito. Ang kailangan dito ay dialysis. So, napakahirap po. So, gagastos po tayo ng 3,000 to 6,000 every 2 weeks. So, sakit sa bulsa po. At depende rin po sa isasalin sa iyo ng dugo. Kaya, kadalasan, ang isang pasyente pag malala na talaga ang isang kidney, ay nagpapabalik-balik na lang ito sa ospital. At yung mga reseta na yun at pagkamahal-mahal na gamot, pampakalma na lang yan. Hindi ka pa siguradong tuluyan kang gagaling dyan. At syempre, pwede rin itong mauwi sa komplikasyon. Pwede rin maapektuhan ang iba't ibang parte ng katawan mo, at pwede rin mauwi ito sa pagka-paralyze. At ganun ang nangyari sa kuya ko. Alam nyo guys, base na rin sa na-experience ko sa dalawa kong kapatid, pag naalala ko sila, napakahirap po ang mga pinagdaanan nila. Unang na-diagnose po yung bunso naming babae. That was 2007. The age of 22 years old. And then, yung eldest brother ko na naman, nagkaroon din po siya ng kidney failure since 2008. So, 1 taon lang po ang pagitan nila. Halos pabalik-balik sila sa ospital. At napakahirap po ang mawalan ng mahal sa buhay. During that time, ako lang ang inaasahan ng mga magulang ko, since ako lang po ang may trabaho, at nagawa ko magdoble kahit para lang sa kanila, at maibigay ko lang yung pangangailangan nila sa mga gamot, at para na rin madugtungan yung mga buhay nila. So napakahirap po. Halos wala na po akong pahinga. Napasok ako sa office sa may Reliance ng 8 to 5, and then pagdating sa gabi, napasok ako sa 7-Eleven convenience store ng 10 p.m. to 6 a.m. Since kilala ko yung franchising, yung may-ari, kaya nagduplikahid po ako, at para lang madugtungan po yung mga buhay nila, maibigay ko yung mga pangangailangan. So napakahirap po talaga guys. And then minsan nagpapalitan sila sa ospital. So napakahirap po talaga. Ang sakit sa bulsa. Halos lahat po ng lupain ng tatay ko na isang lana, dahil wala na rin po kami pinagkukunan. Lahat po nagawa po namin para lang sa kanila. At the end of the day, iiwan lang din po kami. So napakahirap po yung mga pinagdaanan po ng mga kapatid ko. Base na rin sa aking kaalaman at masusing pag-aaral, 98% katao ang namamatay araw-araw dahilan na rin sa sakit na ito. At paalaala na rin sa lahat, para sa ating pangkalusugan, huwag po natin abusuhin ang ating mga sarili. Dahil kahit sa dami ng sakit ng isang tao, pag hindi ito kinaya labanan ng immune system natin, ay maaari natin ito ikamatay. Kaya naman, habang maaga pa, alagaan natin ang kidney natin, dahil lahat ng ito ay napaka-importante sa ating kalusugan. 1 hour later. Ngunit, paano nga ba natin malalaman kung may sintomas na tayo nito? Una, magpa-check up tayo sa doktor, dahil tanging mga doktor lang ang nakakaalam nito. Pamamagitan ng urinary test, malalaman po nila kung mayroon kang infection sa ihi o UTI. O di kaya, magpa-blood test ka para malaman mo kung may sakit ka na sa bato o wala. Kaya naman, kadalasan, dahil sa kapabayaan natin, especially ang mga taga-probinsya, dahil sa kadahilanan at walang sapat na pera at malayo sa ospital, ay maaari po itong napababayaan at lumalala ang sakit na ito, at pwedeng mauwi ito sa kidney failure. Kaya naman,
marami po sa ating mga mamayan at yung mga mahihirap, lalo na lang ng mga taga-probinsya na wala pong sapat talaga magpa-check up. Kaya napapabayaan nila ang kanilang kalusugan at nangyayari po talaga ito na madalas lumalala ang sakit at nauuwi ito sa kidney failure. Kaya naman, habang maaga pa, umiwas tayo sa mga pagkain na pwedeng ikasama sa katawan natin, gaya ng mga ito. Una, okay, number 1, patis. Kung mapapansin nyo, ang patis, pag once na naglagay tayo sa maliit na platito para gawing sausawan, kinabukasan, mayroon tayong mapapansin sa gilid dito na nagpo-form na parang kristal. At yon ang pwedeng mamuo sa daluyan ng ihi natin, sanhi na rin ng infection o UTI. At number 2, soft drinks. Marami sa atin ang mahilig uminom ng soft drinks, lalo na pag mainit ang panahon. Pero lingid sa ating kaalaman, ang soft drinks ay napakalakas ng soda nito at acid nito na pwedeng ikasama ng katawan natin. Kaya minsan, nakakaramdam tayo ng pananakit ng mga puson natin at pwede rin ito mauwi sa UTI o urinary tract infection. At lalong-lalong sa mga bata ay masama ang epekto ang naidudulot nito. Number 3, chichirya, chipi, nips, mani ay napakataas ang ingredients nito at alat, sobrang mabitsin. Kaya naman, ito ay pwedeng sumira sa kidney natin, especially sa mga bata ngayon. Ay halos wala pang laman ang tiyan, yun na ang kinakain. Lalo na yung mga nagda-diet dyan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit marami sa mga bata ngayon ang nagkakasakit sa bato o kidney. Number 4, noodles, cup noodles, pansit canton. Alam nyo ba, napakasama kumain sa gabi nito dahil ang pansit canton na ito ay halos 3 araw bago maalis sa katawan natin. At ang masama pa dito, sa sobra-sobrang pagkain nito dahil sa sobrang tapang ng ingredients nito na nakukuha natin. Kaya kadalasan marami nagkakayuti ang mga bata dahil sa pagkain nito at dahilan na rin sa mahinang uminom ng tubig. Kaya advisable uminom ng 8 glasses hanggang 12 glasses buong maghapon. Okay, number 5, kape. Ang kape ay hindi na bago sa atin dahil sa kahiligan natin uminom nito, lalo na sa umaga. Pero alam nyo ba na ang kape na ito ay mataas ang uric acid, lalo na sa may mga alta presyon. Kaya ingat-ingat po, lalo na ang mga high blood dyan, maaari tumaas ang pressure ng dugo nyo at napakasama rin ito, lalo na sa may mga diabetic. Kung bago ka lang nakapanood ng mga video ko, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakipindutin mo na rin ang notification bell para updated ka makapanood sa lahat ng mga video ko. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Number 6, bagoong, tuyo, alamang. At sa sobra-sobrang pagkain nito, maaari sirain ang kidney natin. At sa sobrang alat at asin nito, lalong-lalo na ang mga taga-probinsya, dahil ito ang kahiligan nilang kainin. Kaya ingat-ingat po sa pagkain nito. Okay, number 7, mga dilata o canned goods. Marami sa atin ang hindi pa nakakaalam na ang mga canned goods na ito ay maraming ingredients o alat na nakukuha natin sa mga dilatang kinakain natin. Kaya naman, hinay-hinay po sa pagkain dahil pangit pag nasubrahan tayo nito at masama ang epekto nito sa ating kalusugan. Number 8, pagkain na karne at matataba, lalo na ang baka at mga laman loob, ay masama ito lalo na sa mga high blood.
lalo na ang may mga diabetic. At bawal ito lalo na sa mga may sakit-sakit ni. At iwasan kumain ito, lalo-lalo na ang mga matataba at mamamantikang pagkain. Okay, number 9, mga pagkain na may food coloring tulad ng quick-quick, barbecue, mang-inasal, at itlog pogo. Alam nyo ba, lalong-lalo na ang itlog pogo ay malakas magpa-high blood ito. At hindi lang yan, maaari din tayo makakuha ng sakit tulad ng Hepa B, colon cancer, at higit sa lahat, ang UTI infection dahil na rin sa epekto ng food coloring na dulot nito. Okay, number 10, mga juice na may mga food coloring tulad ng grapes, pineapple, orange, at gagamitan pa ng magic sugar. Alam nyo ba ang masamang epekto nito sa bata? Kaya, kadalasan, maraming bata nagkakasakit ng UTI. At syempre, hindi na bago sa atin ang mga kaugalian natin sa pagluluto at mga kasangkapan sa mga lutuin sa bahay. Tulad ng toyo, patis, bitchin, magic sarap, yaki mix, lahat ng to ay bawas-bawas po sa pagtitimpla. Lahat ng mga condiments na ito ay may masamang epekto sa katawan natin. Lalong-lalo na yung mga maaalat magtimpla. Kaya hinay-hinay po. Dahil napakasama ang epekto nito sa ating kalusugan. Dulot ng chemicals na nakukuha natin sa pagkain. Kaya kung mapapansin nyo sa mga public hospitals, ay matatabang ang mga panimpla nila para sa mga pasyente nila. 2 hours later. At ngayon naman, alamin natin ang mga bawal na pagkain sa may sakit-sakit ni ubato. At kung may sakit ka nito, huwag ka nang kumain nito kahit masarap ang bawal. Ang kailangan lang ay disiplina sa sarili at determinasyon. At huwag maging kampante kahit ka-discharge mo lang sa ospital. At pag kumain ka nito, sigurado mako-confine ka ulit. Dahil ang lakas makabinat ang mga ito. At base na rin sa mga na-experience ko sa mga kapatid ko. Kaya naman, para sa iyong kaalaman, panoorin mo ang mga ito. At syempre, ang mga alternative herbal medicine para sa may mga sakit na kidney o bato. At itong mga halaman na ito ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos na hindi mo na kailangan gumastos na magbibigay sa iyo ng lunas. At kadalasan, makukuha mo lang ito sa mga paligid nyo o sa mga bakuran nyo ng libre. Kaya naman, para sa inyong kaalaman, panoorin nyo ito. At syempre, bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan ang aking mga subscriber at magsusubscribe pa lang at lalong-lalo na ang mga nakapanood sa video na ito. Ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong tiwala. Sana may natutunan po kayong aral at hanggang sa susunod ko pong mga video. Maraming salamat po sa inyo. At para sa mga bagong nakakapanood dyan, please subscribe na rin. At para sa inyong mga komento, please comment down below at lahat ng yan ay sasagutin ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.